So dapat kasi bawat bombilya ay nakakonekta siya sa line 2. So ito muna yung una nating tatrabahuin. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang mismong wiring board module na ginagamit sa assessment sa EIM and CITO, na ito mismo yung usual na ginagamit sa Tesla. Okay, so meron tayong CO dito or lightning outlet or LO, at meron siyang mga switches at itong mga CO or convenience outlet, saka isang SPO. Okay, so mabibigyan tayo ngayon ng kumbaga parang problems na ating isosolve. Itong problem na sinasabi ko ay kailangan pailawin nyo ang certain bulb kung sino yung na-assign na switch. For example, meron tayong bulb A, B, C, D, at saka E. And then, mayroon din tayong mga switches dito na may dalawa dito. Okay, so this one is a single switch. So, tugang dahil sa isang plate ay dalawa yung switch na gagamitin. So, kung tatlo ay 3 gang naman. Okay, so in this case, itong single switch na ito, kailangan pailawin niya itong bulb A. Ito naman switch or single switch na isa ay pailawin niya itong bulb B. And then meron din tayo dito na switch nakakatugang din. So isang single switch saka three-way switch. Okay, so itong single switch ay i-control niya o pailawin niya itong bulb C. At meron din tayong another switch dito na tugang din, single switch saka three-way switch. So itong single switch dito ay papailawin din niya itong bulb D. Okay, so itong three-way switch naman ay kailangan dalawang three-way switch. Itong nandito saka isa dito to control ang isang bumbilya. So itong three-way switch kasi kailangan ito ginagamit, karaniwang ginagamit pag medyo malayo yung ilaw at kailangan mong merong switch na malapit doon sa convenient na lugar para sa inyo. So iso dalawa itong three-way switch. So itong three-way switch, in this case ay pailawin niya itong bulb. Pwede mong i-on dito, pwede mo siyang i-off dito. Okay, so gusto ko lang ipaliwanag kung ano ang kaibahan ng three-way switch saka single switch. So mapapansin nyo, itong three-way switch ay wala siyang marka, while itong single switch ay meron siyang marka. Itong marka nito indicating na ito yung on position saka ito yung off position. At ito naman single three-way switch ay wala siyang marka, ang dahilan ay pwede siyang maging on or off or on. At at the same time, itong three-way switch ay tatlo ang kanyang terminal. So meron tayong 0, 1 and 3. Ito naman sa single, we have the neutral line terminal saka yung live terminal. Okay, so ito yung ating sosolusyonan. Kailangan iilaw itong mga different bulbs dito base doon sa binigay na problems. Okay, so pwede nating simulan ang pag-splice ng mga wires. So mapapansin nyo na merong dalawang wire dito. So ito yung usually line 1, line 2. Yung line 1 ay ito yung neutral wire, at ito namang line 2 ay hot wire or live wire. So nakakonect of course sa circuit breaker na which is 15 ampere para sa lighting outlets. Okay, now
simulan natin ito sa line 2, no, which is the neutral. So dapat kasi bawat bumbilya ay nakakonekta siya sa line 2. So ito muna yung una nating tatrabahuin. Okay? At kukuha rin tayo ng another wire dito na i-splice papunta dito. So kailangan na mayroong line 2 rin sa iba pang mga bumbilya. Okay, ang concern natin dito kung saan ba yung line 2 or neutral wire na papunta sa bumbilya. So yung neutral wire dapat ay dito lang sa gilid siya nakakonect. Yung live wire, yung return ay doon sa gitna. So nasan ba yung wire na nag-connect dito? So ito siya. So ito yung wire na. So pwede nating i-splice ito, yung tatlo na ito all together. So, pag nag-splice tayo, usually 7 to 8 turns yan. Okay. Naayos na natin itong bumbilya sa valve A, pero dahil mayroon pang ibang bumbilya dito na kailangan may pailawin din, so kukunin na rin natin yung line 2 or yung neutral niya o line 1 neutral papunta rin dito. So mapapansin nyo na naka connect na dito papunta dito sa isang bumbilya. At the same time ay yung line 2 din niya ay or line 1 or neutral ay connecta sa gilid nito. So nasan ba yung gilid? Ito siya. Okay, so mapapansin nyo So ito yung gilid, so ito yung wire. Okay, so tama yung ginawa natin. So the same line na nakakonekta sa neutral itong dalawang valve A and B. So okay, mag-proceed tayo. Diretsuhin natin sa kabila pang mga bumbilya kasi dapat ay yung line 2 muna ang ating tatrabahuin. Okay, so kukuha pa tayo ng isa pang wire dito papunta doon sa kabila. So dapat kasi meron ding line 2 dito para dito sa bumbilyang ito. Okay, so ang concern na naman natin kung nasaan yung linya na mag-connect sa line 2. So dapat dito sa gitna. So nasaan ba yung gitna? Ito siya. So ito yung line 2, both this valve C and D. Okay. So ito na yung line 2 na mag-connect dito sa valve C and D. So ito yung line 2 natin. Okay. So tapos na itong dalawa dito. Pupunta natin dito. So last na bumbilya. So ito siya yung line 2. So kukuha lang tayo ng isa dito, terminate, pang-terminate, end of lines, or ito na yung huli. So tama ba yung ginawa natin? Depende kung nasaan yung wire na para ito sa line 2. So ito siya dapat. Okay. So ito siya. Mali. So ito yung linya na dapat para sa dito sa bumbilyang ito. So i-splice na lang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So importante na maganda rin yung pag-splice natin. Okay, so tapos na yung line 2. So lahat na ng mga bumbilya ay or itong socket niya ay meron ng connection sa line 2. Now, susunod naman itong line 1, line 2.
which is basically ito yung hot wire or live wire. Okay, so itong live wire ay papunta sa mga switches. So at the same time, itong line 2 dapat ay nakakonekta sa off position. So ito yung off position niya. So since na nakatugang, so isa na lang yung gagamitin natin na wire. So naka-jumper siya dito. So ito yung sa off position ng switch, single switch. So i-connect natin dito. So mag-splice tayo. At the same time, kukuha rin tayo ng isa pang wire na pupunta doon para meron din siyang line 2 dito banda. So 1 2 3 Okay. So na gawa na natin itong switches. So ang susunod dito ay yung return niya, yung pabalik sa kanilang mga ilaw or bumbilya na kanilang i-control. So dapat ito ay kontrolin niya itong A. So itong blue ay dapat ay papunta sa A. Nasaan ba yung A dito? So magkaiba na ito saka pupunta dito para sa live wire. So ito yung return. So yung return, matapasin nyo na itong nasa gitna. Okay, so ito na yung pabalik, no? O return papuntang bumbilya. Okay, so ito isa naman ay itong single switch na ito ay kontrolin niya itong B. So dapat ay itong wire na ito ay papunta siya sa wire kung saan ay papunta dito. So ito siya ay pumunta sa gitna, sa gitna. Okay. Okay, so tapos na itong junction box na ito. Na-splice na natin yung both line 1 and line 2. So okay na tayo dito sa bulb A and B. Ngayon dito naman sa kabila. So nasan ba yung line 2 natin dito? Ito siya. Line 2 papunta sa single switch. So dapat yung single switch natin ay papunta sa off position. So ito yung off position niya. So ito ang ginamit natin na wire. Okay, dito. At kailangan din natin ng iba pang wire na papunta doon para sa line 2 or hot wire, live wire. Bakit pumunta? Dapat isang ano ka lang, isang dito ka lang. Okay. So, okay na itong single switch. So, mapapansin nyo, jumper na tayo dito para sa three-way switch kasi isa rin yung puntahan nila. Yung 0, papunta rin siya sa line 2, sa hot wire. So, isa lang yung pinunta nila. So, itong single switch saka three-way switch, yung off position nito ay at saka yung terminal 0 ng three-way switch ay papunta sa hot wire. Okay, so and then pabalikin lang natin ito yung i-return natin itong single switch.
Saan siya pupunta? Doon sa pinaka bumbilya na kanyang i-control. So, mapansin nyo C siya. So, dapat ay C. So, dapat itong bumbilya na ito. So, diretso siya. So, ito yung return niya. So, yung return ay actually nakakonect saan? Sa on position. So, itong return sa on position. Okay? Right. Tapos natin dito sa single switch ng area na ito. So, meron pa tayong isang single switch dito na ating tatrabahuin na last sa single switch. So, nakakuha na tayo kanina ng live wire dito, line 2, papunta dito para sa huling lighting circuit natin. So, dapat ay meron ito. So, yung single switch, dapat yung off position niya ang kukonekta dito sa hot wire. Ito siya. At yung on position, ito ay babalik. So, ito yung return natin papunta sa wire, sa valve na kanyang i-control. So, saan ba yung valve na kanyang i-control? Itong B. So, dapat mayroong wire papunta dito. So, kuha lang tayo ng isa. Papunta dito. So, asan yung wire? Ito siya. So, ito ang wire na return. Saan siya pupunta? Doon sa bumbilya na kanyang i-control. So, it is ito. Ito siya. So, mismo. So, i-splash lang natin. So, tapos na tayo sa mga single switch dito. Another single switch dito. Another single switch dito. Ang susunod na concern natin ay itong three-way switch. So, napansin nyo, no? So, yung zero nito, it is this one, ay nakakonekta na siya sa live. In the same connection with the single switch sa off position niya. Dito naman sa another three-way switch ay dapat return na siya. Itong zero ay sa return na. Ibig sabihin, papunta na siya doon sa bumbilya na kanyang i-control na which is this one. So, usually nasa gitna yung return. Okay, so ito siya. So, na-connect natin yung zero dito, which is papunta sa live. Yung zero nito, na return, papunta sa ilaw na kanyang i-control, which is valve E. So, yung traveler naman, ito yung 1 and 3. So, itong dalawa na ito, 1 and 3. So, papunta ito sa dito. Sa kabilang 1 and 3 na terminal para doon sa another three-way switch. So, kuha lang tayo dito. Okay, sa three-way switch, yung 1 dito sa 1 dito dapat magkonekta or pwede ring 1 and 3
saka yung 1 and 3 rin dito. Pwede rin 1 and 1, 3 and 3. So, wala namang problema doon. So, kahit na anong makuha mo na dyan, basta mag-connect yung dalawang wire. So, pupunta siya dito. So, ito na lang ang gamitin natin. And yung isa naman, ito, which is this one, ay papunta din doon sa another na number 3 or number 1. So, ito yung tinatawag natin na traveler. Okay, so tapos na ito. So, ito na yung last na wire, which is 1 or 3. So, mapapansin nyo, nagamit na natin lahat ng mga wires, no? Wala nang makikita dyan na nakabakante. So, ibig sabihin ay trabaho na natin lahat itong sa lighting outlet. I-check lang natin kung tama itong ginawa natin sa pamamagitan ng paglagay na ng incandescent bulb. Itong incandescent bulb kasi meron siyang resistance value na pwede mong mabasa at mag-manifest yan sa reading natin para malaman natin kung may connection o wala. Mayroong mga ibang klase ng bumbilya itong LED or LED. Pag yun ang ginamit natin ay wala tayong makukuha o ma-measure na resistance value, kaya itong incandescent light ang usual na ginagamit para sa wiring board module dito sa EIM training. Okay, so i-check natin sa magitan ng multi-tester. So usually times 1 yan sa continuity reading or resistance reading, pero dahil may problema siya, hindi siya makapunta sa 0, so ilagay natin sa times 10. So i-calibrate lang natin para sa 0 para sigurado na alam natin yan na naka continuity reading or mababasa niya yung tamang resistance value. So dito tayo maglagay. Okay, doon sa likod. Sa likod ka dadaan. Yes, sir. Lagay mo pa ito. Saka ito. Okay, so nakakonekta na dito sa pinaka panel board. So dapat ay bubuksan natin ito, yung main, saka yung lighting outlet and off. So ito yung lighting outlet. So tignan na, so mapapansin nyo na meron na siyang reading. So ibig sabihin dito may mga nakabukas na switches. So i-off natin. On off. So may mga naka-on dito. Okay, off natin. At ito. Okay, so bumalik na siya sa infinity, kaya ibig sabihin nito okay na for testing. So pag bumalik siya sa 0, ibig sabihin wala siyang short circuit. And ngayon pwede na natin siyang itap. Okay, lagyan i-energize na natin or lagyan natin ito ng
kuryente or voltage source. Switch on. So, i-check natin yung kuryente kung mayroon na siya sa AC volt. So, times sa 100, usually 100 yan. So, dapat ay meron siyang kuryente dito. So, okay. So, meron na. Usual ay pag nag-tap tayo, dapat ma-determine natin yung live wire sa neutral wire. So, saan ba ang live wire dito? Ito. Line 2. Yung neutral ay ito siya. Pero tingnan natin kung ito nga yung live wire or neutral, baka napagbaliktad natin. Then yung isa. Okay, so makita nyo na mayroon siya. Kuryente. Saka dito rin. So anong mas malakas? Ito. So ibig sabihin baliktad. So dapat ito yung neutral. Ito yung hot wire, ito yung neutral. So mas malakas dapat ang kuryente dito. Okay, so mali yung ginawa natin. Yung pag-tap. So dapat determine natin yung hot wire or live wire saka sa neutral. Kung tayo ay mag-tap na. Reverse. So, palitan lang natin yung connections. So, tignan natin kung nagbaliktad na yung neutral saka live wire. Awan. On, off. Yan. Baligtaran lang. Okay, so mayroon na, no? So, mas mataas na ito kaysa dito sa neutral. Okay, so tama na. So, ito na yung neutral, saka ito yung hot wire. Okay, so tingnan natin kung nagawa natin yung na-solution natin yung problem na ito yung switch na mag-control dito sa A. So, buksan, ayan. Ito naman yung switch na mag-control sa B. Okay. And dito sa single switch, controlling sa C. And yung single switch dito ay itong D. Okay. And then yung three-way switch ay sa E. And then pwede nating i-off dito sa kabila. Pwede nating i-on dito. Off. Yan. Okay, so yan yung lighting outlet or LO na ginawa natin. So, tama naman yung ginawa natin. So, ngayon mag-proceed tayo sa CO o convenience outlet. So, dito sa wiring module natin, kailangan meron tayong CO, yung general purpose na outlet. Ibig sabihin dito ay kahit anong yung mga general equipment na usual na sinasaksak natin. So ito siya, saka ito. At nakakonect siya sa circuit breaker na number 20 dahil ang ginamit natin na wire ay size 12 or 3.5 square millimeter. So anyway, ito sa lighting outlet pala, ang ginamit natin na size ng wire ay number 14. Yun yung requirements sa PEC, or ito yung tinatawag na 2.0 square millimeter. So pag itong number 14 ang ginamit natin ng wire, automatic dapat ang circuit breaker natin ay 15 ampere. Kung ito naman ang wire na ginamit natin para sa convenience outlet, dapat size 20 ampere naman. Okay, so meron tayo dito saka itong special purpose outlet or yung grounding type na outlet. So mapansin yung grounding type ay meron siyang
tatlong butas. So, meron yung grounding terminal saka yung hot and white. So, yung grounding type dapat na, yung ground niya ay dapat naka-connect dito sa mga base at the same time meron dapat nakalagay dun sa ground. So, yun yung grounding system. Yung grounding system purposely para ma-avoidan yung pagka-kuryente sa mga electrical fault. Okay, so tingnan natin kung so bubuksan natin ito saka yung isa. Tingnan natin kung may kuryente siya. So dito sa mga convenience outlet meron siyang indicator kung saan dyan yung live saka Neutral. neutral. So itong mas maliit na butas ay live dapat ito. Ito naman yung neutral. Okay? So ganun din dito. So mas mapansin na mas maliit yung butas dito. Yung hot and neutral. Okay, tingnan natin kung tama nga. So, tingnan natin. Dito dapat mataas ito, maliit. Mas malaki. So, baliktad yung pagkatap nung live sa neutral wire. So, ganun din dito. Dapat ay ito yung so, ano. And then ganun din, no? Okay, so yan yung kailangan natin i-check kung tama ba yung pag-tap natin kung nasa tamang lugar ba yung live wire or neutral wire. So dito okay na ito, pero dapat ito ay baliktarin natin dito yung live wire saka neutral wire dahil mali yung pagkatap niya. Okay, so yun lang at ito ay makatulong din sa inyong preparasyon para sa assessment ng EIM NC2. Missing someone